na ano. So ito ay Martes, man, November 25, 2025. At ito ang pangalawang araw ng ating biyahe. So mag pre-trip inspection ako ng truck. Tapos alas na tayo. Alas 6 ng umaga ngayon, men. Dito ako natulog sa North Bay ng Ontario. So ayos naman tayo dito. Ayos tayo dyan. Nakataas ang ating legs. Nakastow ang handle. Magana ang turn signal. Sarap ng tulog ko, men. Sobra. Namiss ko yung pagbiyahe dito sa North America. Northern Ontario pala. Ayos. Gumagana ang turn signal. Nakasil ang ating takip ng external. Tapos inflated ang mga airbags. Wala ako naririnig na mga singaw. Uy, putik. Maputik lang dito, men, pero panalo. Kompleto ang mga fastener locks at ayos na. Wala nagnakaw ng diesel, men. May mga nagnanakaw daw ng diesel dito eh. Totoo pa yun, ewan ko. Ayos ang ating mga gulong. Nagana ang headlights at ang turn signals. At ayos naman yung mga marker lights. So ayos na tayo, men. Nakatakip yung def tank. So ngayon, natulog nga ako dito sa North Bay dahil nga pagdating ko dito kagabi, 3 oras na lang yung natitira sa oras ko, driving hours, kaya natulog na ako dito. Doon sana ako matutulog sa New Liskeard, pero hindi naaabot doon, men. Kaya may nabuti ko matulog dito sa North Bay. Pero mamaya, doon naman ako sa Thunder Bay matutulog. Tinignan ko na sa Google Map, yung Thunder Bay is about 1,043 kilometers. So, sakto siguro yun, mga 11 or 12 hour drive. Depende sa weather. Ngayon ay maulan lang naman, hindi naman nag-i-snow. Tsaka ang ating temperature dito ay 38 Fahrenheit. Or, ano ba to? 2 Celsius. Aabot ako ng Thunder Bay ngayong Martes, tapos bukas, Miyerkules, papaabutin ko na naman ng Headingley, Manitoba, kung dire-diretso yung biyahe kung walang magiging aberya. Pero anyway, magdadrive muna ako at madilim na dito. Kailangan ko mag-focus. Nandito ako sa Highway 11. Didire-diretsuhin ko to hanggang makarating ako ng, yun nga, Kapos Casing. Actually, Cochrane muna, tapos Kapos Casing, Nipigon, tapos Thunder Bay. Ano ba? Ignace, tapos Dryden, mga ganon, Kenora, hanggang makarating tayo ng Manitoba. So, Highway 11 hanggang 17, and then Highway 1 sa Manitoba. Na-miss ko tong highway na to, men. Ito yung naging training ground ko nung bago ako sa trucking. And dito ako nasanay mag-drive sa mga maliliit na incline, maliliit na decline, mga curves and everything. Tsaka yung highway na salubungan na tinatawag two-way traffic. So, magdadrive muna ako. And kapag maliwanag na, tsaka tayo ulit mag-video, men. So, gawin natin yan, men.
You know, nakarating na ako dito sa Capus Casing. Sa Ontario pa rin to, sa Highway 11. And maliligo lang ako dito, tsaka kakain ako ng pizza sa wings, men. Anong oras na ba? 11:58 na at hindi pa ako nag-aalmusal. So lalaman ako ngayon, men. Pero naghihintay pa ako ng shower, ang daming naliligo dito. So pang ano na lang, meron pang isang tao bago ako. So ikutan ko ng mabilis tong truck muna kasi 5 hours and 15 minutes ako nag-drive ng dire-diretso. So para lang malaman ko kung okay pa rin ba sa Kotlin, no? So gawin natin yan, men. Eh, lamig dito ah. Sakto lang. Yung temperature dito ay 3 Celsius. So, okay pa rin tayo dito sa Kodli. Ang dami ng truck, men. Namumuti kasi yung ano dito. Yung mga ditch. Sobrang snow dati dito siguro. Or last week. Dati tuloy. So, wala ditong singaw. Or leak. Grabe oh. Yellow. Ito ang Flying J dito sa Capus Casing. So, nakaselyo pa rin ang aking trailer. At nakailaw pa rin ang mga tail lights. At wala akong narinig dito na leak. Okay naman dito. Ayos, men. Nagtapon pa ng kape dito. Ano yan? Ayos. Grabe. Dumi. Ano yan? Papatrack wash ako sa ano? Murica. Kapag nakabiyahe ulit ako sa Amerika, doon ako magpapa-truck wash. Tagal, ang dami nagsashower dito, men. So, hindi ako magre-refuel dito dahil meron pa akong 3/4 sa tangke. Nag-full tank ako sa may Bradford, malapit pa sa bahay namin yun, no? Sa Highway 400. So, nakaka 450 miles na ako at naging quarter na lang yung tank. So, aabot na yung aking fuel sa Dryden. Dryden, Ontario pa rin yun. So, ang Manitoba, siguro mga 13-14 hour drive pa mula dito sa Capus Casing. Yung border, no, ng Manitoba and Ontario. So, madalit salita, mamaya nga, doon ako matutulog sa may Shania, malapit sa Thunder Bay. Tapos bukas, baka, ewan ko kung dadaan ako ng Headingley. Pero, iniisip ko pa kung dadaan ako sa Highway 6, panorte, or doon ako sa Highway 10, mula sa Brandon. So, kung doon ako sa Brandon, makakadaan ako sa Headingley, baka doon ako matulog sa Flying J. Kung hindi man, malalaman natin. Marami namang mga truck stop na madadaanan. So, tignan ko kung saan ako matutulog. Pero, mula doon sa tutulugan ko sa may bandang Thunder Bay, sa may Shania nga, parang mga, ilan pa ba yun? 9-10 hour drive mula doon hanggang Headingley. And then from Headingley hanggang sa customer, mga 6 or 7 hours pa, no? So, dalawang tulog. Ngayong gabi, tsaka bukas ng gabi, yun na lang ang tutulog ko. Tapos, kinabukasan noon ng pangalawang tulog, didiretsuhin ko na yun hanggang customer. Ang delivery naman ito ay Thursday ng gabi. Actually, midnight ng Biyernes. Mula midnight hanggang tanghali yata. Parang ganon. So, hintayin ko lang magbukas yung shower and then goli muna. Tapos, kain tayo ng pizza and wings, man. Pero ang dami nagre-refuel na truck dito, man. May highlight pa dun, oh. Shoutout sa mga tropang highlight. Saka Day and Ross and Big Freight. Yun yung mga nandito. Ito, Big Freight. Yun ang highlight. At ito, RK. Ayos, no? Namiss ko tong lugar na to, man. Capus Casing, Ontario. Namiss ko tong ruta na to. Pero anyway, cut natin ito mamaya sa pagkain natin, man. Gawin natin yan. Ay, nakagoli namin.
nakabili na rin ng pagkain. So, tirahin na natin tong pizza and wings, man. So, meron tayo ditong wow! Ano to? Veggie pizza saka wings, no? Classic wings. Tirahin na natin to, men. Ayos na. Punas muna tayo ng kamay, syempre. Para malinis. Meron din tayo syempre yung panulak. Omsim. So, tirahin na natin to, men. Magpasalamat muna tayo sa ating grasya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang ipinagkakaloob mo sa akin saka sa mga pamilya ko. And maraming salamat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Buksan natin tong isang ketchup. Wow! Laki ng pizza, man. Woo! Sobra yan. Laki oh. Dalawang slice to eh. Pero dito sa Canada at sa Amerika, isang slice lang to kasi malalaki yung mga tao dito. So tirahin na natin to, man. Cheers! Ano pala to? Veggie pizza. Merong mushroom, merong green peppers, and merong ano pa ba? Yun lang. Wala na. Oh, okay na yun. At merong konting sibuyas. So, cheers, man. Wow. Panalo talaga. Namiss ko yung pizza dito sa Capos Casing. May matras pa nga dito, huwag mo akong tatamaan. So, nilagyan ko siya ng ketchup. Cheers ulit, man, na may ketchup. Mas masarap. So, itong wings naman, meron akong dalawang rounds and merong 4 na flats. Mas gusto ko yung flats kaysa sa rounds dahil hindi masyadong maraming meat, parang ganun. Cheers, mate! Wow! Sobrang crispy, man. Panalo. Sarap. Wala siyang ibang flavor kundi salt and pepper lang. Tapos syempre yung harina. Walang special na ibang ingredient. Sarap. Wow. Ang buhok ko, nakikikain. Pasensya na po. Cheers, man! Wow. Panalo. Laglag. Sarap. Ito naman, nangingibabaw yung green pepper.
Gutom na gutom. Di pa kasi ako nag-almusal. Ito namang flats. Tirahin natin. Cheers, man. Buto agad. Gusto ka agad. Sarap. Ganito po ang tamang pagkain ng flat wings, no? Hatiin mo sa gitna. Hawakan mo sa pinaka, ano ba to? Joint. Yung pinagdugtungan niya. Tapos, may natira. Tapos, yung kahati niya, hawakan mo rin dito sa pinagputulan. Tapos, subo. Hmm. Alam mo na ngayon kung bakit mas gusto ko tong flats. Dahil mas madaling kainin. Panalo, men. Try natin tong crust. Science to, science. Sarap. Grabe. Sarap. Last piece, man. Well, lugi ako dito ah. Isang buto lang. Hindi, dalawa. Maliit lang talaga yung buto. Last piece, man. Cheers. Cheers again. Last one.
Sarap. Ito parang hindi ko na kayang ubusan to. Sakit sa sa batok. Busog na ako, man. Ayoko na. Sarap pero mamantika, men. Mamantika masyado. Kakaumay. Sarap. Panalo, men. Whew! Sarap. Grabe. Grabe, sobrang busog ako dun ah. Pwede na ulit mag-drive ng malayuan. Ilang oras pa ba? Meron pa akong 7 hours and 37 minutes sa pagdadrive. Hanggang 8:30 ng gabi, pwede akong mag-drive. Pero bandang alas 6, maghahanap na ako ng parking or 5:30. Pero kung makakaabot ako sa, excuse me, sa Nepegen at meron pa akong 1 hour, sabihin mo lang ganun, or 45 minutes. Sana 1 hour meron pa. So, ididiretso ko na siya sa Shunaya, doon sa malapit sa Thunder Bay dahil parang 30-45 minutes na lang yun eh. Mula Nepegen hanggang Shunaya. So anyway, magdadrive muna ako. Tapos, papakita ko sa inyo yung mga dadaanan natin, men. Kung ano mang klaseng sitwasyon ang mayroon sa kalsada ngayon. Pero ngayon, parang meron siyang konting snow showers. Tapos, paano ba to? Tirahin na natin to, men. Let's go! Daming mga dumadaan na. Kakanan tayo dito eh. Ayos na. Libre namin. Ayos na. Ay, nakarating na ako dito sa Flying J sa Shunaya, men. Mag-refuel lang ako dito tapos load to na. Refuel muna para bukas, rekta na yung biyahe. Diba? Buksan natin to. Ayos na. Hintayin ko lang itong matapos kasi hindi pwedeng sabay. So itong tangke muna na to, tapos pagka puno na, yung kabila naman. Ayos namin. Ito naman kabila. Satellite ang tawag nila dito. Ayos. Hintayin lang natin matapos yan, tapos load ko na tayo, men. Gabi na, gabi na.